Another day, another vlog! For today's video, special nga yung gagawin nating cake ngayon. Dahil special din ang pagbibigyan ko nito. Birthday kasi ng pinakamamahal kong kaibigan. Hindi na siya talaga kaibigan para sa akin. Para ko na rin siyang nanay. At happy ako na umabot siya sa ganitong age niya. Yes, 60 years old na po siya. Bagong senyora po. At dahil ika 60th birthday niya nga, gagawan ko siya ng 2-tier cake. First time ko nga gumawa ng ganito klaseng cake. Though, palagi naman ako nanonood sa YouTube kung paano nga ba gumawa ng ganitong cake. Para naman kapag ginawa ko na siya o in-apply ko na, hindi na ako nahihirapan. Para yun namang usual na ginagawa ko pag nagde-decorate ako ng cake. Naglalagay muna ako ng fillings at saka kinakram coat. Pero this time, maglalagay tayo ng sagu straw. Para hindi ng relasyon ang merong pundasyon. Of course, yung cake din kailangan rin ng pundasyon para tumibay. Pagkatapos ko nga mag-cram coat ng first tire, naglagay na nga rin ako dyan ng cake board. 4 inches round nga ang ginamit ko dyan. Napansin nyo, meron nga butas sa gitna. Na mas mabilis na rin may tusok yung sagu straw na gagamitin ko. Kailangan rin kasi natin tusukin yung gitna niyan hanggang sa ibaba. Para ng bottom cake natin is 6 by 3 inches. Yung pinaka-top naman natin is 4 by 4 inches. Both round cake. Mga misis, medyo mahaba-haba nga pala itong video natin ha. Kasi 2-tier cake yung ating i-decorate for today. At nangayon ako mag-crop coat dito sa second tier ng cake. Medyo mahirap-hirap nga kasi first time ko ang gumawa na ito. Sa nga pala ito sa mga video na kamuntik ng maburo sa aking cellphone. Hindi ko na talaga nagagawa makapag voice over at makapag-edit ng mga videos. This video was taken last December 9, pero yung event namin is December 10. Nagawa ko na nga ahead of time para naman hindi ako nahihirapan at maghahagal ng oras. Itong ginagawa ko nga is cam coating. Medyo nahihirapan niya ako kasi nga 2-tier cake nga siya. Kailangan na talaga ng tiyaga sa pagpapantay at pagpapakinis ng cake. Gumawa kami ng GC para doon namin planuhin lahat ng surprise namin para sa kanya sa special day niya. Katunayan niya, magbula nang lumipat siya ng bahay. Na medyo napalayo siya sa akin, hindi ko na siya nadadalaw doon. Unlike na sa soldiers pa siya, anytime pwede ko siyang gulatin o biglain na dalawin. Gawain kasi namin ni Mr. magsusurprise visit sa kanya. Minsan magpapanggap kami Shopee delivery o di kaya bibili ng yellow or else magdo-doorbell ako ng magdo-doorbell. Tapos nakakatawa na lang yung reaction niya pag ako nang nakita niya sa labas ng gate niya. Nag-decide nga kami na mag-potluck na lang kami ng pagkain. Kung ano lang yung mga kaya namin iambag. Ito nga, yung cake niya ang regalo namin ni Mr. sa kanya. Tapos yung iba, nagdala ng pizza, pansit, ay barbecue, Shanghai, at saka mga kakadin. Nag-organize na kami ng program para sa kanya. Meron din mga palaro. At syempre, hindi mawawala yung mga birthday messages na nanggaling sa mga kamag-anak niya sa malayo. Mag-isa lang kasi siya dito sa Manila at karamihan sa mga kamag-anak niya kung hindi na sa ibang bansa ay nasa probinsya. Nasa gano'n naman, maramdaman niya yung presence ng mga kamag-anak niya kahit malalayo sila. Sa mismo araw ng birthday niya. At maramdaman niya rin na hindi siya nakakalimutan ng mga ito. Nakakahiyaman pero isa-isa ko talagang hinalap yung mga kamag-anak at malalapit niyang kaibigan sa Facebook. Natatakot niya pa baka mapagkamala naman akong scammer. Pero sinabi ko naman sa kanila yung purpose kung bakit ko sila kinonta. Nahingi ako ng mga video greetings at birthday wishes para i-confile ko. Nasa araw mismo ng birthday niya, mapanood niya. And mission accomplished niya kasi talagang napaluha siya sa saya. Dahil kahit malayo yung mga kamag-anak niya, naramdaman niya, hindi siya nag-iisa. Kakakadaldal ko nga, ito tapos na pala yung akin pagkaka-chrome coating. Nagdudual color na ako ng cake. At syempre, yung struggle natin, yung pagpapakinis. Actually, hindi niya talaga alam at wala siyang idea, marami kami dalang food. Though, siya kasi ang nagbayad ng venue. Kasi ang gusto niya na sana yung makapag-swimming kami. Yes, pool party po yung ginawa namin. Kahit nga daw sana mag-take out na lang daw ng fast food, ganyan. Pero hindi niya alam ito mga pakulo namin. At hindi niya rin alam na masusurprise siya sa birthday niya.
Di ba kasi sa food na potluck namin, nag-ambagot pa kami para sa decoration at saka sa souvenir niya. Meron ding mga kaibigan na napabili ng gift sa akin at saka flowers para sa kanya. Para talaga ma-surprise siya. At gusto namin maparamdam sa kanya yung kanyang birthday na gold but not old. Medyo sweet nga ang datingan ng kanyang theme. Kaya ngayon title nitong vlog natin is Jocelyn Sweet 60. Balik nga tayo dito sa pagde-decorate ng cake. Medyo nahirapan na nga ako dito magpakinis kaya gumamit na ako ng isang classic scraper. Ito yung mayroong design. Maganda naman ang kinalabasan, diba? Next time, para punasan na ang ating cake board para malinis siyang tingnan bago ko lagyan ng edging na icing sa mga gilid. At kapag kumabot ka nga sa part ng video na ito, yes, malapit na po tayong matapos. Dahil after ko malagay ng edging, ilalagay ko na po yung artificial flower na design nitong cake. Naglagay na rin pala ako ng mga butterfly na cake topper para medyo buhay naman ang ating cake. Paano ba yan mga misis? Hanggang dito na lang ang ating video for today. Maraming salamat sa pagsubaybay. See you on my next cake vlog! PS, sa dulo nga pala ng video na to, makikita nyo kung gaano kasaya yung ating birthday celebrant.